So baba muna tayo. Ganito ang morning routine namin ni Tatang bago kami mamasyal. Dadaan muna kami dito sa bake shop na may coffee shop, Mitsuboshi. Ito sa pinaka famous dito sa Hokkaido. So baba muna tayo at magtinapay. Siyempre hindi naman tayo bababa dito nang hindi tayo makakabudol. Mambubudol tayo ng tinapay. At isa pa, dito kasi unlimited ang drinks. Dati kape, dahil medyo tumaas na yung presyohan ng kape ngayon dito, tsaan na lang, pero at least libre pa rin. Kaya tara, pasok tayo. Ito yung sinasabi ko na makakabudol tayo ng tinapay. 50% off na siya. Ito yung mga tinapay kahapon na di nabili, kaya nakasale na. Kung bibilin mo to sa normal price niya, siguro mga more or less mga 1,300 yen. 5 piraso ang laman ng bawat pack. Mamili ka na lang ng mga gusto mo na flavor ng tinapay. Swerte, kasi merong isang pack na halos lahat gusto ko yung flavor ng tinapay, kaya yun yung pinili ko. 550 yen lang yung napili ko. Ito naman yung libreng tsaa, magsawa ka hanggang gusto mo. Uminom muna kami sandali bago kami pumunta ng Sapporo. Dito lagi ang unang stopover namin bago kami mag-ikot o mag-road trip sa mga magagandang lugar dito sa Hokkaido. Sabis tea, ang ibig sabihin, muryo, libre. Sa Japanese, yun ang ibig sabihin ng libre, muryo. So ito ay karepan. Itong karepan na to, pag binili mo, ito lang, nasa 250 yen ang isa. So, dito, ang isang tinapay, nasa mga around 250 yen ang isa. So, dahil karepan. So, dahil naka 50% siya, lahat ng tinapay na to na nandito sa pack is 550 yen lang. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang dito sa tinapayan, bilihan ng tinapay, pwede tayong magbudol. Kaya tara, kain na tayo para makapunta na tayo sa Sapporo. So, tapos na tayong mag-stop over at mambudol ng tinapay. Punta na tayo ngayon ng Sapporo Autumn Festival. Maganda yung panahon, kaya maganda mag-video ngayon. So mula dito sa lugar, kung nasan ako, mga 60 kilometers pa. So mga kulang-kulang mga 1 oras pa. Kaya gagamit tayo ng highway papunta ron. Ngayon ay mga nasa 60 kilometers pa ang layo natin. Mula dito hanggang Sapporo. So para mabilis tayo makarating ng Sapporo, gagamit na muna tayo ng highway sa ngayon. Para lang hindi sayang yung oras. Pero usually, pagka hindi naman nagmamadali, pagka chill lang, chill driving lang, hindi kami gumagamit ng highway kasi medyo mabigat din yung bayad ng highway. So pasok tayo ngayon sa mga toll gate nila. Ganito ang tsura ng mga toll gate nila, kaya mabilis kang makakuha ng mga ticket kasi lahat automatic naman. So wala nang teller, lalo na pagka papasok ka pa lang. Ganun din naman sa iba, meron din naman mga automatic na exit kapag ka meron kami ETC card na tinatawag nila. So ganito yung itsura ng highway nila, napakaganda. Yan yung araw ng Sapporo. Makyat nga pala tayo dun sa intern na Chitose area. So mula dito hanggang dun sa bababaan natin, siguro mga nasa 700 yen, hindi ko na sigurado. Kaya naman pala sobrang dami ng sasakyan ngayon. Long weekend pala dito sa Japan. Hanggang Lunes pala wala silang pasok. Kaya yung mga Japanese, pagka may mga ganito long weekend din, sinasamantala nila na lumabas. Lalo na dito sa Hokkaido o sa Sapporo. Pagka Mini Cooper na yan. May nakita ko yung pinaka-paborito kong kotse, Mini Cooper, tapos kulay pula pa. Ayun nga, sinasamantala nila habang ganito pa yung panahon, kasi ito yung pinaka-magandang season. Kahit sa akin, ito yung pinaka-paborito kong season, yung autumn. Kasi ang ganda ng paligid, tapos yung klima, tama-tama lang yung lamig.
part ng highway na pwede ka naman makatipid ng konti. So, syempre kuripo tayo. So, inalam ko yung mga part na yan kung saan ka na pwede bumaba na makakatipid ka na bayad sa tollgate. Pero, halos konting distansya na lang yun. Tatakbuhin mo. Dito sa mga exit nila, meron kang dalawang choice. Meron din silang ETC, parang din sa Pilipinas na yung dire-diretso ka na lalabas. Meron din silang merong isang booth katulad nitong lalabasan natin kasi wala naman ako ng ETC. Meron ditong tao, may staff doon na nag-attend doon sa mga bayad. Kaya medyo may konting pila. Pero kagandahan dito, kahit sa mga toll gate nila, pwede ka magbayad ng credit card. Galing, di ba? Ay! Ozamas! Nagbayad tayo ng 660 yen mula doon sa pinasukan natin kanina sa Chitose. May exit tayo dito sa Kita Hiroshima. Ay! Sama siya. So ito lang ang problema dito sa Sapporo area. Kapag ganito may mga event, lalo na may Matsuri, mahirap talaga maghanap ng parking. So hinahanap lang natin yung doon na tayo pa-park sa may Nijo Ichiba, isa ring tourist spot dito sa area ng Sapporo. Yan yung oldest seafood market dito sa Sapporo. Diyan tayo magpa-park kasi mas mura parking dyan. Medyo malayo ng konti sa tower kaya mas mura ng konti yung parking. So ayan yung mga diskarte na kasi pag mas malapit ka sa tower nag-park, sobrang mahal ng parking. So mas malayo sa tower, mas maganda kasi mas mura. Kung sanay ka naman maglakad, tsaka maganda naman maglakad dito sa lugar na to. Wala kang masyadong magiging. So ayan na, halos na isa na tayo. Sana lang may bakante. Item mas na? Item. Okay, swerte. Kasi kung nakikita mo yung P-Park, yung P-sign, kulay green, Aitero, ibig sabihin may bakante. So swerte, hindi tayo masyadong mag-antay na matagal. Okay, swerte. Meron slot. Okay. 10番。 10. こっちも空いてる。こっちだ。どこでもいいし。どこでもいい。あっちでもいいし。あっち入りやすいね。10番ね。Okay. Okay. So, meron na kaming parking slot. Juba. Okay. Sige, vlog pa. Ito lang ang problema ito lang ang hassle kapag yan, gusto mo mag-vlog. Kailangan yung mga gamit mo bawas tayo ng konting gamit. Yung mga hindi natin kailangan, dalan tayo ng spare battery. Yung iba, iwanan na natin. Papunta na tayo ngayon dun sa mismong Odori Park. Nandun yung mga food cart kasi, tsaka yung mga food stalls na nandun, iba-iba. Lahat ng pagkain na mga famous dito sa Sapporo, nagsama-sama lahat dun. Parang sa atin, parang mga tawag dun. Basta yun na yun. So malapit lang tayo sa TV Tower. Ayun lang yung TV Tower. Nakikita nyo. So wala pang mga 5 minutes yung lakad mula doon sa pinag-parkingan natin. Pero yung parking niya, napakalaki ng diferensya ng parking fee. Katulad niyang parking fee na yan, na halos katabi niya na yung TV Tower. Ayan. 20 minutes is 350 yen. Kung isang oras ka nag-park, kailangan mo magbayad ng 1,050 yen. Mahal siya kasi na halos yung TV Tower, tatawid ka na lang, nandun ka na. Kaya mas mahal. Yan yung sinasabi ko na para makatipid ka ng konti sa parking, lumayo ka ng konti. Masarap naman maglakad dito kasi ang ganda ng mga walking path nila, tulad dito. Safe na safe ka maglakad. Saka mas makakapag-video ka, makakapag-picture ka.
Dito na tayo sa capital ng Hokkaido, ang Sapporo, mismo sa TV Tower. So nandito lang yung mga food stall sa likod. Pagka ganitong may event, kung may malaking event ka ngayon, parami ng tao ay habang tumatanghali. So para hindi tayo masyadong abutin ng madaming oras sa pag-ikot, habang konti pa yung tao, mag-ikot na tayo. Ito na, lakad tayo as usual. Medyo pinagtitinginan tayo ng konti dahil para tayong isang sundalong naglalakad na may antena. Na may antena yung bag kasi nakakabit yung GoPro ko. Kasi nga para meron tayong magandang POV. Habang hawak ko tong isang camera, yung main camera ko, yung cellphone na ginagamit natin. So at least, makikita nyo yung mismong walking path. Papunta nandun kasi yung mga stalls, yung mga food cart. Pwede tayong kumain ng street food. So tingnan lang natin kung gaano katagal pa yung battery ng GoPro. Kanina kasi nasa 30% na lang eh. Try lang natin. Tamang-tamang ganda ng panahon. Nandun yung mga food stalls sa area na yun. So doon tayo pupunta. Arigatou. May mga libre pa. Sa tatang nakakuha rin. So ito na yung actual walking tour dito sa loob ng Odori Park. Tingnan mo naman kung gaano kaganda dito. Pahinto-hinto kami kasi nga kumukuha ko ng ibang mga video para sa gagawin ko mamayang, ewan ko lang kung may edit ko to, good luck. Minsan sasabihin ko, edit ko tong video na to, pero isang linggo na, 2 linggo lumilipas, natapos na yung season, nagpalit na yung season, hindi ko pa rin na-upload yung ibang mga video ko, so sobrang dami. Kung nandito ka sa lugar na to, kahit hindi ka nagugutom, magugutom ka. Sa sarap ng amoy ng mga pagkain, iba't ibang amoy ng pagkain na inihaw. Hindi ako nagugutom pero naglalaway ako, pero try tayong kumain ng isa. Kasi ngayon, may isa pa tayong lugar na pupuntahan. Yung bagong bukas na mga ramen restaurant. Doon sa Kokonosushiki-no, merong isang bagong nagtitrending ngayon doon na nagbubukas na ramen. So doon natin tatry kumain ng lunch. Pero dito kain lang tayo kahit isang street food para lang mapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga ibang mga pagkain na nandito. So malamang hindi na ako kakain ng street food dito. Baka dumiretso na kami doon sa ramen. Kala ko kanina konti ng tao. Kaya pala wala halos doon sa unang nilakaran namin. Nandito na pala halos lahat. Yan, punong-puno na. So alis na tayo dito. Medyo madami ng tao tsaka umiinit na. Umalis na kami dun sa loob ng park kasi mahirap maglakad, ng daming tao. Dito na kami sa sidewalk maglalakad para mas mabilis kami makarating dun sa Kokonosushiki building. Kung nasan yung bagong ramen house na nagte-trending ngayon dito sa Japan. So ito mga kaibahan ng nilalakaran natin kanina kaysa sa nilalakaran natin ngayon. Halos lahat ng tao nandun na sa loob ng park.
After natin kumain, makita yung bagong ramen house. Hindi ko pa alam kasi first time ko din pupuntahan ngayon yun. Kung masarap siya o hindi. Sasabihin ko na lang kung masarap. Pero halos pagka dito naman ng ramen, kahit saan ka kumain, talagang masarap. Nakita ko na naman ang pinaka-famous billboard ng Sapporo. Yun, Sinika Billboard. Malapit na tayo. Tawid lang tayo dito sa intersection. Tatang busy magkuha ng mga video niya, sariling video niya. Nandito na tayo sa loob ng mismong Bastos. Suzuki no Kokonosuke no building. Aakyat tayo ng 4th floor kasi nandun yung bagong mga ramen restaurant na makikita nyo dito sa Sapporo. Pagka ganitong bagong mga restaurant, lalo na pag ramen, mahaba ang pila. So, tsatsagain natin yung pila, tingnan natin kung worth it pagantay dito sa pila sa ganito kahaba. Siguro mga 15 minutes, makakapasok na tayo. So, dito pa lang, binigyan na kami ng menu para hindi aksaya yung oras. So, that's it. Ito yung main dining area na may seating capacity na 200 customers. Dito, pinagsama-sama yung 5 famous ramen restaurant sa buong Hokkaido. Sorry ne. Men in Eso. Hai. Dito, medyo mahal yung presyo ng ramen kasi mga prime meat yung ginamit nila tulad ng roast beef. Sa counter uupo dahil walang available na table. Yan, lahat okupado. Pero okay naman kasi ang ganda ng view. Pag dito ako kumain, nakaupo na kami, ang ganda ng view na nakuha namin kasi makikita mo yung downtown Sapporo sa labas. Nasa window side kami. Tapos makikita mo yung Ferris wheel na yan na para ka nasa MOA. So, kailangan natin paghandaan yung ramen. Uminit na. So, kailangan natin tanggalin to. So, dumating na yung ramen natin. Ito na. So, paano? Tirahin ko na to. Kailangan natin paghandaan to. Baligtarin natin ang sombrero. Dahil, kailangan nang tirahin habang mainit. Ya, simasan. Talay ko mo. Supu ga chotto thick ne. Ang lapot. Ay, ang lapot ng sabaw tsaka yung men niya, yung noodles, iba, flat noodles. Masarap pa siya? Hindi ko alam, try natin. Kakaibang kick ng ramen yung binibigay nito. Yung laman niya, roast beef. Try natin. Meron siyang tengang daga. Naman yung order ni Tatang, roast beef soba. Na tinernohan niya ng gyoza. So, lamunan na to. Ito kakaibang gyoza. Para siyang merong ensalada sa taas. Try natin kung ano lasa. Yung totoo, tungkol dito sa ramen na to, nalobat na yung iPhone ko. Yung ramen na to, kung hindi ka mahilig sa creamy ramen, huwag ka nang kakain dito. Yung totoo lang, hindi masyadong masarap.
Pero kung naghahanap ka ng bagong lasa ng ramen, okay ka dito. Pero kung gusto mo naman ng authentic ramen, malapit na rin Malobat tong GoPro. Kung gusto mo ng authentic ramen, malapit lang yung restaurant dito ng Ramen Yokocho. Ganso Ramen Yokocho. So 5 minutes away lang din dito mula sa Pilipinas. Doon ka lang na kumain. Doon makakakain ka ng mga authentic ramen, mga miso ramen na talaga nag-originate dito sa Sapporo. At itong gyoza nila, nilagyan ng enchilada. Hindi rin masarap. So dito ko natatapusin yung video na to dahil lobat na pareho yung gadget ko. So hanggang sa muli, kita-kita tayo sa road trip.